asa ka nahulog. Remember therefore from where you have fallen. Ingon din repent. Repent and do the first work, or else, kaya kung dili, I will come to you quickly. Sakalit lang, muanak ko. Sakakalit lang, muanak ko. O ako kuhaon ang imong lampstand from its place unless you repent. Subok kay pamalandungon may ison, daghan nahulog ani nga kategory. Daghang mga Kristuhan compliance. Sakit na. Pero every time I pray, Lord, susihang akong kasing-kasing, Lord, kay pasig ni ako diri nahulog ng kategory. But Lord, I would like to choose, Lord, sa chapter 3, verse 7 to 12, Lord, nag-ini ikaw, nag-ingon, Lord, hold fast. Sa verse 8, sa verse 11, behold, I come quickly, hold fast what you have, that no one will take your crown. In other words, so hold fast, anchored. Ligo na. Anchored yourself strongly in the Lord. Kaya ninyo, so that no one may take your crown. And what crown? Crown. Yung sa James chapter 1 verse 12, crown of life. Sa Revelation chapter 4 verse 4, crown of gold. Mag-forfeit nga na nato mga igsoon. Iyon pag dito sa church sa Smyrna, ingon din sa chapter 2, ingon din crown of life. Hold on. Kay aron dili walay bisan kinsa na makakawat anang imong koronas kinabuhi, bulawan, no? And even the crown of righteousness na makita nato gihapon diha mga iso. So we need to hold on. Kay katong minsay actually usag ito siya ka pagpahinumdum ka natong may iso kinali ka ita malimot. Actually channel sige isgutan nganong nasa katapusan, encourage one another with these words. Kabila gibalik-balik dito sa 1 Corinthians o sa 1 Thessalonians. Encourage one another with these fruits, with this word. Kinahanglan yun i-encourage. So, walay lain maka-encourage ka na to gawa sa pamaagi nga pahinumduman ta kanunay nga this is not actually life. After all, kana ay kinabuhi nga atong gahulaton diya sa unahan o kana nga kinabuhi eternal. Dili siya temporary nga klases kinabuhi kay basin kung ang atong pagpananaw ni arag yun ta diri. Di ba? Basta importante gid kaay mahibalota sa pulong sa Dios. Ngawan sinaway magbasa gid ta para ma-encourage ta nga Lord, gamay ra kay ning mga sakripisyo karon nga gipanghimo nako. Gamay ra kay ning problema karon nga na-encounter nako compared to the glory. Unang Romans, compared to the glory which shall be revealed. So, diri karon mga igsoon, tan-aw nato no from verse 8, consider ta sa verse 8 until 9, lakbayan ng 9, 8, 10, o 11. Ingon diri, I know your works, see, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have little strength. Take note, say, you have little strength. Have kept my word. Take note, have kept my word. And have not denied my name. Gamay kag kusog, pero gikaptan nimo ang akong pulong, o wala gid nimo gidinay ang akong ngalan. Danas Ginoong Hesus, take note. Gamay tuod kag kusog, gamay ra gid kag kusog, pero gikaptan nimo ang akong pulong, nya wala nimo ko inihab, wala ko nimo i-deny. Take note sa 3 things. Ingon diri sa verse 11.
take your crown. And what thing is that? What do you have? Usay na asa imo. Ingon diri sa verse 8, usay na asa imo. Usay na asa imo nga kinahanglan kapta nimo gugot. Nga kung may mo pa kanang gapugkos kita pagpisi nga puguton gyud nimo pa kayo ng pisi. Iangkla dayon nimo sa kanang speedboat or pisi unsa ba imong bukusan sa pisi kinahanglan huguton gyud. No? And what are those things that you have that you need to hold fast? The first is little strength. Wala yung makapasigar po sa ato kusganda. Ang nasa ato is little strength. Amin niyo mga so there were times that we need to acknowledge to God na Lord, walang-wala ko just to make sure that the grace of God should be made perfect. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 9. Chapter 12, verse 9. My grace is sufficient for thee, for my power is made perfect in weaknesses. So you see? Ang Ginoo wala nang kinahanglan ng mga puno. Ang Ginoo wala nang kinahanglan ng mga perfect. Ang Ginoo wala nang kinahanglan ng daghan kaayog kahibalo. Daghan na accumulate ng mga knowledge and wisdom. Wala nang kinahanglan ang Ginoo mga sikap, mga tinamod. Ang kinahanglan ang Lord, if you are a Christian, you have that little strength. Diha mamuhat si Lord sa little strength that you have. Kay kung dili mamuhat si Lord sa little strength that you have, may posibilidad mga igsoon magkinapayas ang tao manginambog ako na gudni. Unsa man ang ipanggamit ni Lord nga mga instrumento sa pagsulat sa balaang kasulatan, dili man mga tinamod in the New Testament, mga fishermen. Unique kaayo lang ang calling. Exception to the rule si Pablo. Kay unique ang calling ni Pablo. But majority of them, fishermen, panday, mananagat, dili nila, dili tinamod, dili mga bright, dili mga puno, dili mga kusgan. But if you have that little strength, then that's the time that the grace and power of God be made perfect. Diman anak nato mga Yesu. That's the time that the Lord can work. Kay kung puno ka, kusgan ka, may laki ka, mayroon si Lord, kaya na mo, sige, kaya man na mo. Pero pag malingon ka, Lord, dili na ako kaya. Dili na ako kaya. Just use me as an empty vessel. Just use me, Lord, as a clean vessel. Nahilok tungkol sa dugo ni Ginoong Hesus, kaya giula nito ibabaw sa krus. Gamita lang as an instrument, Lord. And that's the time that the Lord can work wonderfully, marvelously, amazingly, makalihok sa kinabuhi nato mga Diyos. So hold fast what you have. Lord, ang niya sa ako, gamay ragit ng kusog ni Lord, pero pwede ni mo ni padakon. Pwede ni mo ni gamiton. Sumala sa sukod sa kahon. Nga naa. No? Naanghang Ginoong Hesus. According to the riches and power in Christ Jesus. Igo ng Romans, bago lang na ako giskutan mga igsoon, na itong niyaging adlaw. Our sufficiency is actually from God, not from us. Di man na itong mga igsoon. Problemang dako, di na kaya, tawanon nga katapos. Mabitaw daghan kahigog, daghan ka pamiya,
daghan ka backslide. Kay dili kayo. Pero, just allow the Lord to take over. Just allow the power of God to work might. Ano na kung pasaylo, kapangayo kung pasaylo sa Ginoo kanunay. Lord, kung nunay mga panahon na naglihok ko, nagiunhanan ko ang imong lihok, have mercy, forgive. Kanili ko gusto makatulong. Kung nunay mga panahon, Lord, na wala ko makafollow sa imong leading, have mercy, pasaylo mo ako. Kung nunay mga panahon na nalimot ko, tao na ko, na walay gusto, walay katapos. Empty, as in empty. Kaya nag-unang-una ko sa imong lakang, pasahilo ako, Lord. Teach me to follow your leading. Tuloy ko, Lord. Di ko gusto makasala. Labaw na dili ko gusto makakawat sa dungog himaya nga imuha. Kay dungog himaya, imuha na gid, Lord, sa kanan to. Hangtod karon, walay bisan kinsa nga makakawat niya. And sometimes we go bisan little strength, wala po, Lord. Wala as empty. Wala dito. But I am willing to follow. I am willing to stand up and be a vessel for you to fulfill your plan in the church. To fulfill your purpose and reason. Why you have established the church. Why you have called us. Why you have chosen us. Isang little step. Let your power work. Lunlun gahuni mo. Lunlun kusupi mo ang mangyo. Walay ang bisan kamay. Wala bisan kamay. Di ko kapaginan ko. Kahit ganan nga ni akan ako, imuha magyapon. My strength, imuha yapon. Wala yun. And the second thing that you have, ingon na mga igsoon. Hallelujah. Palinta sa 3. Second thing is the word of Christ. Second thing that you have is the word of Jesus. In Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly. Di ba po yung ang pulong ni Kristo? Sa madagayahong gayon. Ipapuyok na nato ang pulong ni Kristo. Ang mensahe ni Jesus sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, kung ano lang ipapuyok richly, madagayaon, ipapuyok nato ang pulong ni Jesus. There's no room for stumble. Wala yun mga igsoon, kay wala. There's no room of looking at others. Nga mapandol ka, wala. Kay kung puno ka sa pulong ni Kristo, makatutok ka Kristo bisig mo sao. Looking unto Jesus, the author and finisher. Nganong mapandol man ka mga igsoon? Nangalangad man kang Diyos, nagsimba man kang Ginoo, wala man ka, dili man ka dapat magtanaw dito sa uman. Inumdumi mga igsoon nga we are all in the process of perfection. Naapata sa proseso. No one is perfect. Once in a while, we stumble and fall. Mga salata. No one is perfect. Basta dili mayo magtanaw ta. Sa depekto sa upan. That's why, ayun po Lord, dili magigmalikayan Lord na if you are a leader, murag halos ang tanan magtanaw. Hindi maginan ko ikadinay, dili na ako. Kada murag i-scrutinize ka sa gatanaw sa iyo. Pero Lord, kabalo ba mo sa akong prayer? Hide me in your holiness behind the cross of Jesus Christ. Taguin itipigin ni. Sa inyo ni Jesus,
sa duha ka tawo nga gisugo ni John. Nga pangutanon kung siya na ba si Kristo. Iyon si Ginoong Hesus, wala akong tayo ma-stumble sa akong pag-abot. Tanaw na itong balik sa Matthew. Muna ingon ni Ginoong Hesus nga that's why mga isun, importante kaayo. Matthew chapter 11. Sunday school ka ganina? Naani itong isulti ni Ginoong Hesus? Ha? Itong nangutana na ang duha nga disciple. So, 4. Sa dapat sa unahan siguro. 6. Isya, and blessed is he who is not offended because of me. Because many times kaka-offend ang mga isun. Na malain. Kung nakaibalo si Ginoong Hesus, kadaghan yun kaayo, dili mo angay kaniya. Kay once mo badlong si Ginoong Hesus, direct to the heart, yun sakit. Pero makamata. No? Once mo badlong si Ginoong Hesus, makamata yun ang tao, makarealize ang tao. Nya, daghan ma-offend. Kabalo si Ginoong Hesus, daghan ma-offend. Pero nga siya, blessed. Blessed is he who is not offended because of me. Siguro na sa unang-unang, agoy, nagluya na si John. Agoy, Lord. Sa una na, mabasa man ni Ginoong Hesus. Mabasa ni Ginoong Hesus ang unang-unang sa tao. Sa pagpadala lang ni John, daan sa duwa ka disipulo niya, aron pangutanong siya na ba si Kristo, nabasa na ni Jesus. Na there must be something wrong with John. Nga nung nagsugo siya sa duwan niya kadisipulo nga itong Ginoong Hesus aron pangutanon, ikaw na ba si Kristo? Or magpaabot pamiglain nga magluluwas? So that's why siya, blessed. Blessed is he who is not offended toward nako because of me. Ano si Ginoong Hesus, no? Grabe. Nahatod yun na siguro nga info. Ngadto kan dyan, nga tuwa sa sulod sa prisuan. Kaya gidetalye man dito. Gidetalye ni Ginoong Hesus, nahatod yun na dito. And maybe, sa diyang nahatod dito may isun, na-strengthen balik si John. So you see, na-strengthen balik, kinahanglan nga i-strengthen balik si John tungkol kay, wala siya mahimo, naman siya sulod sa prisuan. O kung ikaw baka nasunod sa prisuan nga, kaganina sa diskunin nga, siguro, gauna-una si John nga, ano man mo sulod sa prisuan? Abi ko, na mga Kristohan, mga expectation, it talks about expectation na ay mga expectation ng mga Kristohan nga, abi ko, may no process na, abi ko nga, di ba Lord, yung kaasa it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open, wala may gi-open lagi ni mo nga door. Nangayo ko niya, wala malagi ko kadawat, Lord, na yung mga expectation na to. But because God is sovereign, He knows the reason why nga nung usahay dili tumagon. Unsay rason nga nung dili tumagon. Unay malungapon niya, unsay mahitabo kung dili niya tumagon. He is in full control because He is the sovereign God. Walay makabuot kaniya. No, ingon ang Old Testament nga, ang clay ba niya ay mga suggest pa niya, makabuot nga, inani ako pagpaagi, pagpurma inani. Di ba ang gahimo sa clay? The potter has all the right on how to mold you. Kung sa inani nga paagi, effective ni, o di inani nga paagi, ang himuon. Pero kita kay, we wanted God to do something
on our own term. Gusto nato nga ano ka galing nilo. Dapat ingon ani Lord. Dapat ingon ani manunta. Di ba okay naman ta to Lord inani. Ang ano ba ni Lord nga inani? Sovereign ka. God is sovereign. He has all the right to decide on what to do. And the reason why He should do it, siya ra ang naay control. Kanato, He knows what to do. Ay sovereign gani siya. Ay sovereign Lord siya, sovereign God siya. Nakaibalo siya, sulod sa imo, kasing-kasing. Naibaluan niya ang dagat, kinabuhi nimo, because He knows everything. Ug lawas tanan, gakabati niya ang gabatiun nimo, gakakita niyang mga aksyon, nga gahimuon nimo nga aksyon, kay naman siya. His presence is always present. Di ba? Naa siya kanunay. Magkatawa kang masuko ka, nagbagot-bot ka. That's why He knows how to handle us, how to mold us. Kay, kini, effective ni nga paagi. Kay kung walay kwarta mo, dugdug mas pagpangalagan sa Ginoo. Kung dagan kwarta di man mo dugdug, tumangan pa iyon dito sa kuwal. Doon rin niya, kini, effective ni tagani panalangin kay dugdug kay dagan panalangin. O walay kwarta ko, di ko simpan ako. Pero nayuman nga, pag walay kwarta mo simpay noon, no, dili man pareha. Kung sa walay makabuot kang Lord, kung saan sa nga paagi tamong dahon, formahon, matutuon, in-nurture, in-mold. Lord, ingon ani lang dapat, pareha pa sa iya. Kaya magtanaw mata sa uban, pareha pa sa iya, Lord. Gaka-bless kay kung tanaw niya. Natuwa na lang kasi tutok, na-bless niya. Tungod sa iya, gaka-bless kag tutok niya, nagsikira kag tutok niya. Kung yan nag-celebrating ka, kaya ang nasa iya, wala sa ino. Tutok kang Kristo. Hello, tutok kang Kristo. Kay kining mga butang kalibutan na imong kakaibugan, lumalapay lang ni. Ngano, sa dinit pa si Jesus, nag-enjoy ba na siya sa luxury? Wala man. Wala si Jesus. Wala. Ay maganita natin mga gadgets. Ay maganita kay natin mga sakyanan, natin mga motor niya. Maglakautan, ilita na tiniil. Sige nung Isus ka ha. Pero gusto ta kita yun. That's why we need to allow the Word of God to dwell. Keep it. No? Yun ha. Keep it. Keep the Word of God. Use Jesus nga. Abide in me, and my word abide in you. Yun siya si John. Unya, dili ko ihatag Lord ang mga gusto na ko niya na dili ba ni perfect will mo Lord nga mga kong kwarta kay anong na ko ipiliti. Si Lord nakakita rin step side. Pagda ka dagang kwarta kay malimot mong kaniya. Dili kay. If you abide in me and my words abide in you, I have you can ask anything and it shall be granted. Ay pa, what an hour good. John 15 verse 7. Ay pa. Nahaw kang nga magdemanda nga it should be granted. Because you said, Lord, partly you said, as it should be given sila. Gadimand bitaw ta. Unya kay, ang pertero rito nalimot ka ha. You abide in me and my words abide in you. Na wala man ka, ang imong Bible, once a year ang kakaabrihan. What by prayer? Kaya hanggang nga, all these things will be granted. So that everything that you ask shall be granted. Tanaw na good. Oh, my soul. But if you abide in me, labasidunggan pa si Kristo sa ito kasing-kasing kinabuhi. And my words abide in you. When we say abide in you, wala lang na nimo gisagulo, wala lang na nimo gi-memorize, makita sa kinabuhi ng pulong sa Dios. And then you can ask anything. And it shall be granted. Wala kayo sakit na. Pero maamang ko na sultan yun. And then you can ask anything and it
it shall be granted. Now, saan man ang may isuon? Kay may pang cellphone na to, kay mag-antol ka na to, pero wala kitay time. Yun bitaw ko, Lord, undangan na ako ning ako online. Pero giripyo ko sa Ginoo. Undangan ni mo, di na ka magbasa, Domingo ra ka na magbasa, patya na magtutuan na kay online. Kada gabi ka gabasa, kay mag-prepare man ka. Yung sinig ko nga, oh, Lord, no, kada gabi ko gabasa, kay preparation pagkakadlaon. No, sa di na lang inuon ko katulog, kay gabagting-bagting ang akong nabasa, ang akong bitunan na ng gabi mo na rin ako patulog. Nahulat na lang ko sa kanusa ko, bupangon, sa na orasa, alas 3, alas 4 na, conscious na kayo ko sa time. Ano kayo? Oh, undang ka. Undang ka. It is an opportunity na. It is an opportunity. Tinuot sa din po bitaw, Lord, no? Kay kung kuwan, adi. Kay inanay man, no? Kanang di na tumadinay nga, lingkod balik. Raisa. Dili na ito ikadinay nga, marag ingon na hanita, kay may palagi ang cellphone na ito, kay taas kay tagkura, susi-susi, yun, sa tulog yun. Scroll yun, bisag, nakuha na gina ito ang mga notification, kaya palikod pag yun, basao na po ng mga notification. Pero ang mga Bible na ito, muna nga, yan na lang on the way pa yun sa opisina, dito na magbasa Bible, ganap ito sa cellphone apps. Mada, dito lang mag-open while on the way to office. Mada. Muna may son, grabe yun. Hindi ko nga. Basag tanawin niyo akong Bible, ay grabe na yun. Kayo niya, nangakuan-kuan ng mga pages, nangagising-gising na. Pero actually na ako Bible nga bago. Pero hinigamit na ako, mabalik ang kaya pustaan. Nga, hunggang gisi-gisi naman. Kaya nagbasa na ko. Hala ka. Dali kayo. Dali kayo. Nakatintal ko sa kanang ako cellphone. Lord, ayan na lang Lord niya. Kanang anyway niya. Kanang udawin ni Bayo sa diyan ko sa kinan magbasa-basa. Sa akong cellphone. Kaya namin ako apps. Pero grabe na strong ang temptation sa cellphone. Nabasa pa ka sa Bible ha? Tao-tao ka na ni pop-up na mga notification. Ari, kajut na kay Lord ha. Kajut lagi kay Lord. Kano kaya, ako isa naman ng ka-oras. Sige na kag-scroll. Napasiyo na ka sa Facebook. O niya, nagpasiyo pag ika dito sa Messenger niya. Nagpasiyo na pag dito sa YouTube. Nagkanagin kayo. O niya, tanaw na pag sa notification, mga posts. Uy, isa na ka-oras. Pero nagbasa ka Bible primero ha. Bible. Kaya, grabe pag ikaikuan mo sa mga meaning, sa mga kanang Bible terms, sila na, muna strong temptation sa apps na to sa muna kung sa'yo ni Lord, ay sa i-off ang cellphone, abri ang Bible. You see? Hindi na human. Nakakonsentrate. Hindi may mahuman naman gitgapon ka. Mahuman naman daw gitgapon ka na. Sige. O di ay kung mo-apres sa cellphone, di, sige dito sa Gisili's family, be, tanaw dito, dito, o ayan na dito sa women's, be, tanaw na. Ayan na. Pero filled na ka. Amin yung ay son, kita ang mukontrol aning mga butang. There's nothing wrong with possessing aning mga gadgets. No, dili siya dautan. Pero we have to kita ang naay power to control these things. Dili sila ang naay gahong to control us. Kontrolahon na itong oras, kontrolahon na nga itong kaon na din na tapakaon, kontrolahon na nga itong health na din. Kaya sila na nag-control na ito. No! We have to dominate all these things. Apil ang gadgets, apil ang technology. Kita ang control. Kaysa may kita gaano kagahuman. Kinting mga butang sa kalimutan, wala may kita. I have given you authority. Oh, tinawa niyo si Jesus, Luke chapter 10:19. Ikaw man ang gitagaano katungod, authority. To trample on snakes. Kita pa'y mahadlong kinuon. Nagkaka-weird na yun. Uy, babag ko karoon nga. Pox na lang. Ayan na ng bangkik eh. Nagkaka-weird dahil ang mga Kristohanon.
things, even technology. Kita ang mo control. You have no power. You have no power over me. Si Jesus nag-ingon, I have given you authority to trample on snakes. Tagaan ko otoridad na ako lang kang lapyan, ako lang kang tumban, ako lang kang yatakan. Who you have to be? God has given me the authority. Let the word of Christ dwell in us richly. Colossians chapter 3, verse 16. And the next thing that we have is the name of Jesus. Okay? Susiyo na ito sa atong kinabuhing Kristohano. Do we have little strength? Do we have the word of Christ in us? Do we have the power of the name of Jesus? Hallelujah. Tanaw ra gud mga igsoon. Ingon na John 1:12. Even to those who believe in His name. Na ay sumpay matong ingon dito sa John chapter 1 verse 12. Tanaw natin. Memorize man na nato mga igsoon kay memory verse na nato. Ingon ni na, but as many as receive Him. Kinsa man na? Not Jesus diha sa imong kinabuhi kasing-kasing. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Napay sumpay, even to those who believe in His name. Believing Christ's name is just like having or not having denying His name. Iyon ang Acts chapter 4 verse 12. There is none other name given among men wherein we shall be saved. Kaya posible mga igsoon kag gintinay nato ang ngalan ni Jesus. Even in a simple way. For example, Kristohanon ka no. Dili kita mo yung born again ka no. Katsada mainog born again. Ami ko tanawin mo na ako, yes, born again ko. At least nakita nila nga born again din ka. Christian ka no, Christian? Yes. At least nakakita sila. Kaysa mayon nga, Kristohano na. Pero Christian lang. O at least nakita nilang pagka-Kristohanon. Nakita nilang pagka-born again, nga doon ay kausapan. Pero, simple na kayo ngayon son, but we have denied the name of Jesus. O, ingon din hagit, klarong gikais matanan mo son. And have not denied my name. Si Jesus mismo, nag-ingon mo son, nga wala na itong gideny ang iyang ngalan. When we do not share the people in the world that God loves them, that He gave His only begotten Son, that He gave Jesus Christ. That's denying. Denying His name. Denying of Jesus' name. Now, saan man nato pagkuha ng korona sa kinabuhi, korona nga kaning korona sa katarong, korona nga bulawan. Nga klaro magkain nga isuon niya ingon. You have little strength. You have kept my word. You have not denied my name. Ano mga Kristohano? Pagpunti po ng mga Kristohano, dili ngalan ni Jesus ang isgutan. May pang mga ngalan sa mga politiko, kay mga kahisgutan pa nato, mahalapit at pila ka oras na hisgot sa mga ngalan sa mga politiko, pero ngalan ni Jesus, inato kahisgutan. That is simply denying the name of Jesus. Hala ka, Lord, kanagan nigi kay sa mga failures. Sa eskwelahan, kanatapan ni mo, dili mo masultihan may tungkol sa wonderful works kagihin mo ni Jesus.
you that much. Hindi na ako na may istorya. Sa opisina, di na. Kaya pag may istorya o problema ang mga office mates na ito kay Logi Bito, maglumpa na rin ang pinadakanay. Ako kita, pagkadi, mas tako ang akong problema. Magpadakanay na sa problema, sharing mga problema. Mas tako, ganang akong problema. Tsaka di ako, enjoy na ako mga problema, kahit di ako pa nga. Dapat ang iskutan, si Jesus ang gahom. Ang gahom, sa ngalan ni Jesus, ang gahom. Ang gihimo ni Ginoong Hesus, na iya naggilukat ang atong kinabuhi, gikan sa pagkaprenda. No? Tungod sa kamatayon sa krus. Tanan naman siguro na kay Balo, tanan na tao na kay Balo man siguro kasi Ginoong Hesus nagpakamatay sa krus. Even the old group, kabalo na sila. Mas grabe sila. Grabe sila. Kazelos tayo kung commemorate sila sa death of Jesus Christ during the Lenten season. Walang siguro tao wala kay Balo. Kung saan sakripisyo ni Ginoong Hesus pagpakamatay sa krus. Tanan man siguro na kay Balo tao, di ba? Pero dili tayo nakasabot kung sa kahulugan sa mga kamatayon. That's why naalala sa ato nakaakibat na sa mga Kristohanon kung sa umpag kasabot nga nung nagpakamatay kung si Ginoong Hesus dito sa krus. And that's the time that the love enters. The topic about love enters. About salvation enter. O sige, sulti na, apare. Abrihi ang mga topiko. May itong skugmang kaluwasan. Grasya, kaluoy sa Ginoo. Abrihi. Abrihi na. Dayon. You have not denied my name. You have not denied my name. Ingon siya, bisan kinsa nga mo angkon ka na ako pag angkonon usab, ato bangan sa akong amahan. Ano siya makita? Mark, whoever, sa iyo nito, whoever confess me before men, will I also confess before my Father. But whoever denies me before men, will I also deny before my Father. Sakit, pero tinuod na siya may isuon. Muna yung ni Jesus. Importante kayo na mag-share ta about the Lord Jesus Christ. Ay, si pastor lang. Nga rin si pastor? Usgan? Pareho na mundo ako, nailitong strength. Pareho na mundo ha, nga gamiton nga mapusganon, powerfully ni Lord, pasawili lang ka magpagamit. Eh si pastor lang, ipag-share ka, di ko kamao. Dito yung strength gani. Bubukaraman ka. Imong mapukaw naman mo, gamiton tama lang ka. Ako may mamuhat. Susama sa akong paggamit kang pastor. Nga ano di ay, dili ka pwede na ako magamit. Dili ka na ako pwede kamhan. Nga ano di, mga pastor na di, ang pwede na ako gamiton. Tanan man kay matag usa na ay scope of responsibility na naka-attach sa matag usa. Dili si pastor lang. Amen. We have to share the world about the Lord Jesus Christ. Sa tanan nga gihimo niya dito ibabaw sa krus. Kaya dili man mag-expect si Lord sa taga kalibutan katong walay kahanaw-hanaw. Kita mga Kristohano nanong kay kahanaw-hanaw. So we ought to share. I-share sa ilaw, ipasabot sa ilaw. Unsay kahulugan di ay? Unsay kahulugan nga nagpakamatay si Ginoong Hesus, nagsakripisyo si Ginoong Hesus dito ibabaw sa krus. Ngano di ay? Katulad niya kamatayon dito, walay kawangan na dito, wala na ito ipulos. Uy, dili. Kaya tungkol sa iyong kamatayon sa krus, gilukat ka. O gipasaylo ka. O gitagaan kang paglaom nga makapuyog gingarian sa langit. Na bago ang imong kinabuhi, makabato ng assurance of eternal life. Dako ka itong kahimuan. Dili to siya kakawangan lang nga. Gihimo lang sa mga tao nga kanang gihimo lang nga kanang every Semana Santa, ginahimo lang nga ritual. No.
Dugong na rason. And it is our role to share, to explain, to proclaim, to declare, to give them an opportunity na makaibalo sila. Because they were blinded by the religion, they were blinded by, no, dili na to sila mamasol kay, ang Bible kay the world has blinded the minds. Ang kalibutan naghatag og kanang blindness sa ilang nga dili nila ma-appreciate ang mga butang spiritual lang ito. That's why it is our role para maabrihan ang ilang mga salabutan o masabtan nila unsay mga kahulugan. Nganong nagkisuhanon, nganong nisulod yung anang niyang pundo karon nga, nganong kasi ba, it is an opportunity nga, ma-explain nga to. Sige, kani, okay, kasi yan ay nag-apres topic. It is a privilege, it is an opportunity. Dili pa na nato kakambati mga isun nga, si Lord ka-apre na yun for you to open up your mouth and share the word of Christ and share about the name of Jesus. Because though you have little strength, si Lord ang mag-empower nimo, mudihog nimo, mugamit ka nimo. No, tingala na lang ka, hasta ka na-edify, hasta ka na-bless. Nabantay na nang visit us pag-share. Visit us pag-share nga, walay luna nga, kanang madiskariza, o walay luna nga, maluya ta, inigtanaw na ito sa mga depektos atong palibot. Kay bisita sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Sa bisan kinsa. Tistingi ganing mabisi ka sa tanang mga butang nga gi-expect ni Lord nga buhaton nimo. Wala na luna nga mo entertain ka og mga negative thoughts. Kaya na busy ka, just be busy. No? In doing the will of God. And what are those will of God? It is the will of God that we should pray. It is the will of God that we should share, that we should preach. It is the will of God that we should worship Him. It is the will of God that we should go out. Bring them. Just be busy. Busy yourself in doing the will of God. Diba, amin yung maigsoon, wala na yung luna. Ako sa una, boy, Pastor Sam, busy ko manan ang tanawan ako. Busy ko manan. Tanaw na ko sa palibot, dagan ko kakita manipikto. Pero karon mga isuon, yun ako. Dili na ko magtanaw sa palibot. Instead of looking at the surroundings, siya. Wala na. I just look at myself in front of God. Lord, mangandam ko. Lord, tawagin ko. Nga mga pangandam ako, kahapit ka na bumalik, Lord. Kaya basi ma-profit nga na ako ang promise ni mo. Yun na mga Lord, just hold fast what you have. So that no one, walay bisan kinsa makakasmit, makakawat, makakuhaan ang imong korona. Tabagin yung Lord. And that's why I refuse to nabitaw, sabi nyo may igsoon, grabe nga temptation. Gatuan ko sa trabaho sa tubig, nag-practice sa tubig. Siya basura, katong itong mga cluster dito, itong balay dito stugod, gi-away mga basura, ayaw mo pag-tao ng tubig, dilubong. Ang tubo nga gilubong, gipakalog balik, daw gipahipos. Basura ka nang wala na ginapotong pag-ibasura kay basang kikikramay taon siya, kasi atakihon na pulong niya siya. Wala ginapotong pag-ibay niya nga. Kalutan na kayo, mo ko sa outer district na ibabalin ka ng mga cluster niya. Dahil ko daw Jen, na wala na ng basura. Kanot balik sa atong isulan ang tubo. Dahil, nani din minimo, praise the Lord. Pero deep inside my heart, bantay. At tugod ka, kalamit ka. Ako rin ngayon nga, asa kakakitag balaod, nga dili pa kunik og tubig ang silingan. Nga dili pwede mo konektar og tubig sa water district. Ako itaan ang abalaod. Dayon, ang buti pasabot na sayop ang water district. Sa pagtaon na ng mga cluster diha, mga meter. Nga diyan taod sa imong yuta, nga dili mani dalan mani, usa kay dili gipon taod ng mga cluster.
Pero ka na puti mo kasaro. Nasayop ang water district ani. Agay. Ba, sinalimod ka. Nabisan gani ka ng imong meter sa imong tubig na imong gi-enjoy diha. Ba, sinusa na aning mga cluster din imo kini. Nang kumureklamo ka sa water district, ako sigurado yun, nga dili yun musugot ang water district, nga dili man yung dalan man eh. Ikaduha, kung ibalhin, na naangin mo balay niya, kung ibalhin sa layo, di, hasta ka, napaingon dito sa layo. Wala problema na po. Bahalang layo, basta na matauran ako. Pero ikaw noon, tanaw lang yun. No? Pero amin yung maison, wala. Wala, wey. Niluhod si Lina dito, nihilak, ikaw ang bahala, Lord, aning tauhan. Mas may matong si Lord ang uliho. Mas may matong si Lord, kaya kung kita tao, bantay, sulungon tagi kakarunan. Ano ito? Wala. Sa Tagalog, tuhurin mo. Lodi. Luhod na dauga. Luhod na dauga. Luhod na ganda. Luhod na dauga na. Luhod. Sige. Anyway, Lord, kaya gialaw ni mo, doon na'y maing rason. Ako'y kahatag ko ko na, Lord, nagay kay rason. Nagalaw ni mo ni. But eventually, may tanong magigapon na, Lord. At your own time, appointed time. Pero wasan ka rin nila pa-appointed, Lord, no? Ikaw nakakita sa, one kay sovereign mangon ka, Lord. Ikaw din nakakita sa kinatibukan na litrato, kinatibukan na kahintang sa mga tao. Ikaw man kay sovereign God. So kaya alaw na mo, meaning to say, nunay rason. O dili ka gihapon pwede ka pasandan mini mo, Lord. Alang-alang mag naanarugan mi diri, yan dili organ kitumutan nga walay tubig. Mataunan na gihapon. Uli lang, doon ay mga bagay-bagay nga ginahula ni mo kay basin day. Kanini apod kay this part of kanang paglutos. This part of paglutos. Kaya balong sila nga coming soon nga itukod ang church. Kabalutan ng mga silingan nga, ay, church day na ha? Ipalit day na katupuran church. Balutan na. Sabi na kay si Jerry, kanang kuwan man siya diha. No? So, balutan na. It's part of pagluto. Diba si Lord, doon na tayo, dili lang na mo magkuhan kayo. Dili lang kayo na mo mafatong nga nung gialaw ni mo ni. Pero basing ka nang nakabalaya, hindi mo nang loso. Na siya mismo makarealize nga, huy, pastilan. Naam na yung akong meter niya. Anak ang cluster, doon na kayo sa balayo, walking distance lang. Niyang makig-away ko, hasta pang water district. Kung ipalayo ka na, at ipalayo na noon ang akong uwan. Dili lang kayo sila, hasta ko. Kung di maluto, tas kauli ko na tumantika. Kunayin ko, Lord, pagluhod na ako, daghan niyo masabot ni Lord, daghan kitigi po ni Lord, pagkaman ako screen, and smile ko, Lord, thank you, tayo na. Thank you, God, Lord, for taking control. That everything will come out good for us. No? When things work together for good. No? Ina naman sa mailanay mo si Lord na kwan siya, sovereign. Ingon na maiso ng tanan. Tanawin mo kaugalingon. Kung sa'yo nagapangitabo sa imong kinabuhi ka. Hibaluan na ni Lord. Everything has laid before Him. Hibaluan na niya. But take heart. He is always in control of every situation, every circumstances. Doon ay mga yung rason nga nung itugot niya. Sa ulahin na niyo mo, grabe, ang purpose sa demonyo para nga ma-destroy ko. Ay Lord, ang purpose ni mo, dili man dahil para ma-destroy ko. Para man di ay malingon ko, o daghan makakitaan ni, o daghan ma-bless, o daghan na hinuon na edify. Mga inana, just look at the lighter side. For every problem, there is always reason. And there is always opportunity for every problem. Dili lang kayo mo makita in your own side. Pero if you look at in God's side, mabaluan mo, Lord, because you are sovereign, you are always in control, na ay maayong rason. Mugula ang yapon ang maayong rason na ni Lord. Makita na ko din sa unahan. Pagkaman ani tanan, ay hapon ako makita. Inana mo yung son. Praise
Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Unang tulong kabutan na atong gikaptan may ison. Just have a little strength. Just keep the word of Jesus Christ. And do not ever deny the name of Jesus. As a Christian, unang tulong kabutan na imong yung kaptan kay aron dili makawan ang gitagana nga corona. Isudana corona. Kay dito sa langit pagtauran sa corona kanaro ko nang ipang post bitaw na nangagwer man na sila og crown. May pagkatinood dili may pagkatinood tinuod kay gisulti man sa pulong sa Dios. Gisulti man dili na ipatik man sa malaang kasulatan. Nanisod po doon, ikaw ay walay corona. Tanan ay corona. Amen ba? Wala mo ito madasig nga na way soon. Uy, madasig. Inanay mo tapan mo, madasig, kaunta. Amen. Ganyan ako ang tanan nga manindong way soon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Kapot ha? Hallelujah, hallelujah, Lord.